Hi, Libra. Welcome sa aking YouTube channel kung saan I will talk about Libra, November 24 to 30, 2019 Weekly Tagalog Tarot Reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising, and Venus signs as well for a complete view of what might possible happen on November 24 to 30, 2019. The link is in the description down below, so let's get started, shall we? Hindi kita. Okay. Ay, hindi siya. Medyo kita na. Okay. So, in the past or in the present, ewan ko, parang naging sad ka yata. Naging sad kasi parang nagkaroon ng misunderstanding or nagkaroon ng problema sa communication. Yun ang dating. Ewan ko, parang yung iba sa inyo ay nagkaroon ng problema sa father or misunderstanding sa tatay at nanay or alin man sa dalawa or sa taong mas matanda sa'yo. Pwedeng ate, kuya, pwede ring boss. Yun, tapos dahil doon nagkaroon ng naging malungkot ka, or kung di man ikaw to ay pwedeng yung kapartner mo or yung crush mo, basta yung other person. Kasi nga feeling ko ay ang pinagmulan ng problem ay meron bang term na miscommunication? May ganun bang English? Or misunderstanding, misinterpretation, or pwedeng masyadong ang reason ng pagiging malungkot ay dahil masyadong masakit magsalita, masyadong frank, or one side lang yung paano ma-explain? One side yung pinapanigan, parang merong isa sa inyo na ma-pride, egotistical, stubborn, mentally abusive, ayun, verbally abusive, ay basta ganun. Ayun nga pala, bago ako mag-continue, please be reminded that this is a general reading, hindi po ito personal reading. So, in-expect ko na po na hindi lahat ng Libra ay makaka-relate sa mga sinasabi ko. O pwede rin naman kaya hindi maka-relate ay kasi mangyayari pa lang. So, take these messages as your advice or guidance. May free will po tayong gawin yun. Kung ano pong gusto nating desisyon. Basta,
gawin mo lang tong ano, advice, ganon. Ano pa ba? Ayaw nga pala, kung gusto mo, pakitingin po ng Moon, Rising at Venus signs, kasi alin man dito or lahat ng to ay pwede pang maging ibang details, or pwedeng magbigay pa ng ibang details tungkol dito sa reading, or pwedeng alin man sa 3 signs na binanggit ko ay maging story mo na yung mabanggit ko kung hindi ka makarelate dito sa ating reading. Okay? So, back to the conversation. Back to the reading. O, basta ganun. Feeling ko, kung ano man yung naging problem mo or nyo, ay malalampasan din yun. Okay? Ewan ko, malalampasan kung may gagawing aksyon. Yun ang sabi. Saka wag masyadong all in the head. Ang tagal? Yung masyadong, alam mo yun, yung palaisip. Sa kakaisip, yung small things nagiging big things, or yung maliit na problema nagiging malaking problema gawa nun nung negativity, pagiging pessimistic, ganyan. Okay? So, sabi, in order for you to have happiness or to move on from your sadness, ay move or gumawa ka ng action. Yun, sabi, actionan mo yung problema. Siguro kung meron kang misunderstanding, ikaw na magkusang gumawa ng way para magkaayos kayo, or ikaw na magkusang makipagbati or makipag-communicate. Yun ang sabi. Tapos, iwasan masyadong maging secretive. Maging open sa relasyon, open sa friendship, open sa feelings. Siguro kung meron kang problema dun sa ka-workmate mo, friend, magulang mo, kaibigan, friend na pala yung kaibigan, kapatid, ewan ko, basta kung sino man yan na meron kang parang misunderstanding or parang mabigat ang loob mo, ay sabi dito, maging open sa feelings. Okay? Kasi kung didibdibin mo yan, yung problema mo, ay ikaw lang yung mahihirapan. Kasi hindi naman yung enemy mo or yung ka-misunderstanding mo yung mahirapan, ikaw din lang yun. Kasi nag-iimbak ka ng negativity sa sarili mo. So, paano ba pag puno ng negativity ang sarili? Siyempre, papasok dyan ang stress. Siyempre, pag merong stress, papasok at ang iba't ibang sakit. Di ba? Sakit sa katawan,
hindi lang sa katawan, pwede rin sakit sa pag-iisip, tulad ng anxiety, depression, o di ba? So, mas mainam kung maging open sa feelings. Kung galit ka, ipakita mo. Express mo yung feelings mo. Tapos, pag-usapan nyo kung ano ba yung problema. Ayun. Kasi kapag nasabi mo yan, yung problema mo yan, alam mo yun, iba yung dating eh. Yung parang nabunutan ka ng tinik. Alam mo yun? Or parang bigla kang gumaling sa sakit na nabawasan yung iniisip mo, yung problema mo, yung bigat sa dibdib mo, parang yung feeling mo sasabog ka, parang nawala, di ba? Parang iba sa feeling, hanggang ganun. Lalo na pag pagkagising mo kinabukasan, iba yung feeling, parang talagang gumaling ka sa sakit. So, overall, sabi dito, na free will mo yan. Kaya pa sinabi ko kanina yung free will mo yan kung anong gusto mong desisyon sa buhay. Ang akin lang ay advice. So, kung gusto mong sumaya, syempre ikaw na magkusa. Ikaw na kusang umayos ng problema mo. Huwag mo na antayin yung other person, kasi hindi natin alam kung kailan siya gagawa ng move. So ikaw na ang gumawa ng first move, kasi hindi lang naman para sa kanya, para sa iyo din. Alam mo yun, pares kayo mag-heal. Okay? Teka lang, minuto na. So I think that's it for now, Libra. Kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. So again, goodbye for now.